Hi guys! Good morning! Good morning sa inyo lahat. Nandito naman ako, si Mami Ria Palmaragas, Mami Yang, on my YouTube channel, on your YouTube screen. And just wanted to tell something for you about sa nawawalang tupa na mababasa natin sa Lucas chapter 15 verse 1 to 7. So guys, kung tingnan natin kung ano to, makaka-relate tayo dito guys, cause tayo ito. Nakarelate ako guys, cause ako ito. Come on guys, let's read. Ang nawawalang tupa. According to Lucas chapter 15 verse 1, ang sabi rito, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y, masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Hallelujah! Dahil sa isang makasalanang nagsisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. So guys, anong ibig sabihin nito, guys? So, ang mga nawawalan tupa ay yung mga makasalanan or yung mga unbelievers. Or kung halimbawa sa akin, believer naman ako pero wala ako sa kawan o wala ako sa isang church. So nakaka-relate din ako rito. So, sabi rito sa 2 Corinthians 3, chapter 4, verse 3 to 4, sabi rito, kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito'y natatalukbongan lamang sa mga napapahamak, sa mga hindi naniniwala. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So guys, ito yung mga unbeliever, yung mga hindi pa naniniwala sa Panginoong Jesus. So, mababasa natin sa Ezekiel 34, verse 12, sabi rito, kung paanong hinahanap ng pastol, hallelujah, ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa, kukunin ko sila saan man sila tinapon noong panahon ng kanilang kasamaan, hallelujah. So, ganun ang gagawin ng Panginoong Jesus sa ating mga nawawala o naliligaw ng landas. Mababasa natin sa John 10, chapter 16, ang ganito. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito or yung wala sa kawan or wala sa isang iglesia o sa isang church. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Tama, sabi ni God. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayo'y magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Hallelujah! So guys, mababasa natin sa Hebreo chapter 3 verse 15 to 19 ang ganito. Kung alam na natin ang katotohanan, hindi pa, di ba? So, sa mga unbelievers, sa mga hindi pa naniniwala, so kung may marinig tayong salita ng Diyos, sa Word of God, in any medium, sa radyo, sa TV, sa internet, sa Google, ano ang dapat natin gawin? Ito nga sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Dati pa. Sino ang naghimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto ang mga Israelita noon? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang, sa mga Israelita noon? Sa Exodus. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba mga suwail?
ang mga taong hindi pa naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. So guys, kung maririnig natin ang salita ng Diyos o Word of God, para kasi tayong mga lupa na hinahasikan ng binhi. So kung isa tayong matabang lupa, pakikinggan natin o diringgin natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo magmamatigas o hindi magiging matigas ang ulo natin. Tapos sasapamuhay natin ito. Kung tayo'y binhi na nasa batuhan, tatangayin ng binhi ng mga ibon, kakainin, ito yung si Satanas, yung layaw ng mundo, mas magugustuhan ng mga tao na to. So, hindi tumitimo sa puso nila yung salita ng Diyos. So, hindi rin ganon. Mali rin yun. So, kung tayo naman yung mga lupa na tinaniman ng binhi na kasama ng mga damo. So, may kasamang mga unbelievers sa mga bad influence na mga tao. So, nagumon tayo sa kanila. So, naniwala tayo sa mga sinasabi ng mga tao na to. So, na-influensyahan nila tayo gumawa ng mali at masama. So, guys, huwag tayo maging ganon. Kailangan maging matabang lupa tayo. Huwag maging matigas ang ulo natin. Or else, hindi makapamumuhay tayo ng maayos sa ginagawang salita ng Diyos sa atin ng Diyos through the mediums, sa mga nalalaman, sa mga naririnig natin in every mediums, kahit saan. So guys, nawala yung verse ko nung tungkol sa tupa. So nawala siya. So hahanapin ko, guys. So nawala yung verse. Hallelujah. So guys, para rin itong meron din dito na sinasabi na para tayong mga tupang nawawala. So, kung meron tayong, halimbawa may isang pastol, marami siyang tupa, mga alaga. Tapos, may isang nawala. Yung batang-bata pa ang nawala. Yung kawawang bata na wala pang alam sa buhay. O hindi pa mapapahamak pa pag nakita ng asong lobo. So, kawawa yung nawalang tupa na yon. So, sabi sa Biblia, kung may 100 kang tupa, yung pastol na yon, nawala yung isa, anong gagawin ng pastol? Bilang si Panginoong Jesus, ang mabuti nating pastol, hahanapin niya yung nawala. Iiwan niya muna yung 99, hahanapin niya yung isang nawawala. So, ganun tayo kamahal ng Diyos, guys. So, lahat tayo ganun. Para tayong nawawalang tupa. Tupan ligaw kung tutuusin. So, kung mawawala tayo, hanapin tayo ni God, ibabalik niya tayo sa magandang pastulan, kasama nung 99 na mga tupa. So, hallelujah! Thank you, God! So, marami pong salamat, Panginoong Diyos. Sa iyo po kami nagpapasalamat sapagkat totoo po kayong napakabuti sa aming lahat. Hindi niyo po kami hahayaang mapahamak. At meron akong testimony doon para sa inyo, guys. Ganun ang nangyari sa akin. So, naghahanap pa rin ako ng church na masisilungan ko every Sunday, na mapapahingahan ko at makukunan ko ng tamang aral para mabaon ko susunod na mga linggo na haharap ako sa bagong araw ng buhay na to. So, patuloy na sumasagot ang Diyos, pero dinadala niya ako sa sitwasyon na sabi ko, hindi ito yung church para sa akin. So, bukas, sa linggo, sa Sunday, sa Lord's Day, meron ako nag-invite sa akin sa isang church. So, pupunta na naman ako doon. So, titingnan ko ang kawan na yon, kung tama na ba ang kawan na yon para sa akin. So, bilang isang tupa, nangangailangan ako ng isang kawan para sa green pastures o masisilungan ko sa house of refuge ko,
maging house of refuge ko in times na kailangan ko magpurit, magsalamat sa Diyos, and fellowship with the believers. So, kailangan nyo ng isang tupa, green pastures, ang kailangan ng tupa, at ng isang katulad ko, na isang Kristiyano, na isang anak ng Diyos. So, thank you God. Answered prayer na naman ako. So, meron na naman akong pupuntahan bukas, Sunday. And, thank you Father God na patuloy mo akong sinasamahan. Yung panalangin ko, dinidinig mo. Hindi mo ako tinitake for granted o binabypass o ini-ignore. So, iniisip mo rin yung kapakanan ko. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon Diyos. Thank you po. And guys, sa mga nawawalan tupa, bilang tayo mga Kristiyano, kailangan hangarin din natin na sila ay ating maaralan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Para sa mga buhay nila. Bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos, accountable tayo sa mga taong ito na naghahangad ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa at ng masaganang buhay araw-araw sa ginawa ng Diyos na buhay sa atin dito sa mundo. So, maraming naliligaw ng landas, mga kabataang napapariwara. So, kailangan nila ng katulad natin, na tunay na mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos, para mabahaginan sila ng salita ng Diyos na galing from the Word of God sa Biblia, para makita nila ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpalaya sa kanila sa bondage of sin, o ang nagtatanikala sa kanila na kasalanan sa mundong ito, na kaya nagiging miserable yung buhay nila araw-araw bilang tao. So guys, I invited all of you, mga totoong Kristiyano, people of God, na patuloy tayong gumawa sa ubasan ng Diyos para sa mga taong ito na nangangailangan ng kaligtasan at ng pagmamahal ng Diyos para sa buhay nila. So sana guys, magising tayo sa katotohanan na huwag natin sarilinin ng kaligtasan. Hindi lang ito para sa atin, ito ay para sa lahat. John 3:16, For God so loved the world, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos saan? Sa sanlibutan, sa lahat, sa ating lahat. Upang ang sino, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Woo! Na walang hanggan, isang masaya at maligayang buhay. Putong ng buhay para sa ating lahat. So that's it guys, yun lang ang masasabi ko for now. This is Mami Yang, Ria Palma Ragas, and just wanna say God bless to all of you, and masaya ako dahil natututunan ko lahat ng bagay na itinuturo ng Diyos sa akin, and isa sa pamuhay ko, and nagagamit ako bilang channel of blessings para sa ibang tao. So thank you Father God, thank you so much Jesus Christ, thank you Holy Spirit within me. So that's it for now. God bless you and see you next time. Bye! Good day everyone!